Ako sir, mag 7 years na ako sa isa kong amo. Walang bakasyon, straight ako magtrabaho sa isa kong amo. Pero nawala na ako ng pag-asa na makuha ko ang end of service benefits. Ngayon, lumipat ako sa ibang amo dahil ayaw kong umuwi sa Pinas. Dahil ang hirap pumunta sa OWA dito sa Jeddah, malayo. Hindi ko alam kung alam ng amo ko tungkol sa benefits na yan. Basta ang sa akin, natatanggap kong sahod ko every month. Ayan, so yan po yung comment ni kabayan Jerlyn Kasamayo Panoy. Ayan siya. Dito po siya nag-comment. Dito po dyan sa pinost kong nakarang linggo about dun sa OFW end of service benefits. Okay? So, unang-una madam, ingat po kayo lagi dyan. Sabi niya 7 years na raw siya sa kanyang unang amo. Okay? Tapos, wala raw siyang bakasyon. Straight ako. Okay? So, pagka ganito madam, kung sino yung mga kapwa nating OFW, magpahinga din po kayo. Meron naman tayong karapatan na magbakasyon din sa Pilipinas. Magpahinga. Huwag po natin masyado abusuhin yung ating katawan po. Okay? Lalo na kung straight po kayo sa 7 years. Tapos wala pa po kayong bakasyon nito. Okay? Wala pa po kayong rest day nito. Okay? Kahit man lang sa isang linggo, isang beses, kundi kaya 2 beses sa isang buwan, mahirap naman. Okay? So, guys, bago ko pagpatuloy, baka naman pwede, please subscribe my YouTube channel. Okay? And then, i-share mo na rin itong ating video para mapalawak pa yung ating yung pabigyan. Okay? Mag-guide po natin yung ating mga kapwa OFW. Okay? So, i-all mo na lang para lagi po kayong update sa aking mga upload. Okay? So, back to topic tayo. Sabi niya 7 years daw siyang straight, okay? Wala rin siyang uwian. Pero dito sa bandang kalagitnaan, ang sabi niya, ayaw kong umuwi sa Pinas dahil mahirap pumunta sa OWA. No? Di ba, magkarugtong na ayaw niya umuwi dahil mahirap dito sa OWA. Malapit lang naman dito ma'am, yung sa OWA, Jeddah, sa embassy, malapit din po. Okay, so madali lang naman mag-inquire, magpaalam lang po kay sa inyong amo. Isa pa, hindi nyo naman kailangan po pumunta muna sa OWA sa inyong regarding po dito sa end of service. Actually, yung end of service benefits po natin or tinatawag na ASB, sa amo nyo po kukunin, hindi po muna sa OWA. Kasi ang direct talagang responsibility dito sa ating benefits, kasambahay man yan o household, yung amo po ang magbibigay ng end of service benefits. Okay? Hindi po yung OWA. Ang OWA, backup lang po siya pag may kailangan kayo para kausapin niya yung amo mo para ma-push na ibigay yung mga dapat na ibigay sa yung benefits. Okay? So, sabi naman niya dito, hindi ko alam ng amo ko tungkol sa benefits na yan. Basta sa akin, natatanggap ko ang sahod ko every month. So, kumbaga, kontento na si madam. Basta ang mahalaga sa kanya is nare-receive niya yung monthly na sahod. Okay? Ma'am, para malaman nyo po na ibibigay ng amo mo, dapat sabihin nyo po yung mga benefits nyo. Kasi meron po kasi nagko-comment sa akin, ganito, sabi niya, hindi ko na kailangan itanong sa amo kong yan kasi malabo po ibibigay. Hindi po talaga nagbibigay yung amo ko. Tapos nireplyan ko, kayo po ba nagsabi ng amo nyo? Okay? Nagsabi ba kayo regarding dito sa benefits na ito? Kasi meron naman po sa kontrata. Sabi sa akin, kuya, hindi na. Kasi hindi ko na pinalam sa kanya kasi alam ko naman na hindi na ibibigay. 'Di ba? Kahit nga ako nalilito sa sagot niya. Paano mo malaman na hindi ibibigay kung ikaw mismo ang nagdududa sa sarili mo na hindi kaya na ibigay ng amo mo? Kasi ikaw mismo nagsabi na hindi mo pa naman tinanong. Kasi guys, yung mga amo natin, masasabi talaga nila hindi alam yung benefits natin, which is nasa legal lang po yan, nasa kontrata po. Hindi naman po talaga nila binabasa. Kung napanood nyo po yung isa kong video, ginawa ko rin ng reaction yun. Sabi niya, pumunta siya sa opisina, sa OWA, dahil ayaw ibigay ng amo. Pero nung pinakita yung kontrata, sabi ng OWA personnel, ipakita mo sa amo to, binilugan mo, okay, nagaling ka sa opisina. So yun, binigay. Kasi nga, sabi ng amo, naghumingi ng sorry dahil nga, nasa kontrata pero hindi naman nila binasa. Basta na lang sila that time nung kailangan sila ng katulong, basta perma lang sila ng perma. Para ang mahalaga sila is makakuha po ng katulong agad-agad that time. So ang point ko lang dito, yung mga ibang amo dyan, hindi talaga binabasa yung buong kontrata. Sa dami ba naman, kahit nga ikaw
pustahan po tayo. Hindi naman, basta ka na lang pumipirma sa agency yung kontrata eh. Sa haba ba naman, di ba? May translate yan eh, pang English, English o Tagalog tapos Arabic, di ba? So hindi naman binabasa. Same thing lang din po yung amo. Ngayon, i-screenshot nyo, picturean nyo yung kontrata na yon kung sa end of service, and then ipakita mo sa amo. Yun lang yung point na yon. Okay, kung yun yung end of service ang hinahabol mo, para alam niya na, sabihin mo, pumirma po kay sir. Kasi kung hindi nyo po ibibigay ito, maaari po akong pupunta sa opisina or tatawag po sa opisina, iparating ko sa kanya na hindi po kayo nagbibigay. So, pwedeng matakot sila or pwedeng ikaw yung takutin. So, depende yan sa magiging amo nyo. Okay? Depende yan sa pag-approach. Dapat medyo nasa mood yung pag-approach nyo. Nasa mood yung amo nyong lalaki. Okay? Gandahan nyo lang yung explanation. Lalo na kung yung end of service, sabihin mo, makuha ko kasi 4 years na ako dito sa inyo and gusto ko gagamitin sa pag-aaral ng aking anak. Okay? Kung doon sa point na yon, baka mamaya magiging yan yung kanyang puso dahil anak niya, di ba, pinag-uusapan. So, ang mahalaga guys, magsabi muna kayo sa amo nyo regarding po dito sa end of service. Huwag po yung pupunta kayo sa OWA na hindi naman ang alam ng OWA, hindi naman alam ng amo. Okay, at saka huwag nyo husgahan yung amo kung hindi agad ibibigay. Kung hindi ibibigay, nalaman na niya na sinabi mo sa kanya na gano'n, just the time, saka po kayo tumawag sa OWA o humingi ng tulong para tawagan yung amo, okay, para na maipush na maibigay yung inyong benefits. Ngayon, isa pang tanong ko sa inyo. Simulat sa poll, kung hindi na talaga nagbibigay ng benepisyo dyan yung amo nyo, 8 years na kayo, 5 years na, so ano pang dahilan, bakit pa kayo mag-i-stay dyan sa pinagtatrabuhan nyo? Kasi from the start, hindi na nagbibigay, pero nandyan pa rin kayo, iisipin ng amo, pumapayag pala kayo kahit wala na akong binibigay, kahit ayaw kong magbigay, pero hindi pa rin kayo umaalis, di ba? So, gusto nyo lang yung sahod. So, hindi talaga siya magbibigay. Okay? Maliban lang kung talagang alis ka na, talagang alam mo yun. So, baka doon pa lang magbibigay. Pero pag alam niya ng amo na takot ka naman umalis kasi walang ka ng kita, talagang sasamantalahin nila yung pagkakataon na yon. So, may option ka talaga. Kung yung habol mo yung sahod na lang, okay na yung walang end of service. Ngayon, kung malakas na loob mo, magsabi ka, ganoon. Kung hindi, aalis ka na. Huwag mo nang balikan yung amo, hanap ka na ng iba. So, may option po tayo at kayo lang po nakakilala sa inyong employer. Sana nasagot ko po yung tanong nyo, madam, and sana po dun sa mga nakakapanood may nakukuha po kayong idea o may natutunan kayo dito sa aking content kahit pa paano naman. Okay, so maraming salamat dun sa mga nakasubscribe sa aking YouTube. Okay, so subscribe kayo guys, i-click nyo yung button all para lagi po kayong update. Kayo po yung unang makakapanood sa aking mga content pag ina-upload ko agad. Okay, share this video guys. Maraming salamat. God bless and bye-bye.